Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan kayong lupalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga ready ng matulog. And of course, welcome, welcome, welcome po sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon po ay araw ng Sabado. Ngayon, Sabado na naman mga masters. At syempre, magpapasalamat muna ako sa lahat po na nag-support, lahat po na mga umakyat, kumanta, at nag-premiere sa ating premiere promotion kagabi sa Team Puyaters. Hindi lang po sa akin, po sa lahat ng mga nag-host, at syempre sa lahat ng admin at lahat ng members ng Team Puyaters. Thank you so much for giving me another chance para mag-host. Ayan po. So, proceed po tayo sa ating topics, yung ating 29 health tips para magkaroon po tayo ng mas healthy na lifestyle at saka mas mahaba ang buhay. Ayan po, habang po si G ay nandyan, tayo po ay mag-proceed po sa ating next topic. Okay? So, increase plant food. Ayan po mga masters, so, increase plant food. Ano ba ang ibig sabihin ng increase plant food? Common sense po yan. Instead po tayo ay pagpili po ng mga karne at yung mga artificial na mga produkto, mas maganda po ang kainin po natin ang mga fresh at mostly plant-based na mga pagkain. So, research suggests that plant-based diets may help prevent overweight and obesity. Okay, so pag plant-based po ang ating kinakain, ayan po ay makakatulong po yan sa atin para po ay hindi tayo maging overweight at maging obese. Doctors associate obesity with many diseases. So syempre, pag tayo po ay medyo super lampas na sa weight level natin sa ating targeted weight level, at syempre, hindi lang po yan. May mga stages po yan. May mga levels po yan ng overweight. So, syempre, yung obesity at saka yung overweight talaga, marami yan epekto sa ating katawan. According to some studies, including more plants or plant foods in the diet could reduce the risk of developing diseases such as diabetes and cardiovascular disease. Ayan mga masters at mga ka-G. Diba? Nakita nyo naman dyan na pag nakafocus po tayo sa plant-based na mga foods, ay talagang makakatulong po para maiwasan po ang mga sakit na related po sa ating heart and at diabetes. Alright. So, number 11 na po tayo. 29 po ito. So, as we go along po, I hope na nag-learn po kayo. Okay? So, kunin natin yan kasi advertisement yan. Number 11 is, subukan daw natin yung beans at pulses. Okay? Beans and pulses are a good source of protein for people on a plant-based diet. So, hindi ko talaga alam kung ano po ang pulses. May nakakaalam siguro sa inyo dyan. Pero personally po ako ay hindi ko alam. So, hindi ako magpre-pretend. Kasi hindi ako, ayaw ko pong mag-pretend na matalino po ako. Pero, basta yun ang sinasabi dyan. Beans and pulses po are very good source of protein. However, those who eat meat can eat them on a few meat-free days a week. So, sa mga sa mga kumakain po ng mga meat, especially those, yung protein diet nila is meat ang source, okay? Pwede naman kayo pong, once in a while, mag-beans naman kayo or mag-pulses. So, hindi ko talaga alam mo ng pulses. Okay? Beans and pulses are also contain beneficial fiber, vitamins, and minerals. So, very rich din po pala ang beans and pulses. In some research, even says pulses may help people
feel fuller, and lose weight. Alright, so hindi ako mapakali. Dito muna yan si G at tayo ay hahanap kung ano po ang pulses. Alright, so yun po mga masters. Kailangan po natin talaga alagaan yung ating sarili. Kaya, ang importante po ay makinig po tayo sa ating mga kung ano po yung mga beneficial na mga health mga um, yung mga mga studies. Siyempre hindi naman lahat ng mga studies po ay siyempre iba diyan is um, made by just kung sino-sino lang para mayroon lang silang content. Okay? Ito po ang sabi nila, what are pulses daw mga masters. Dito po tayo sa pulses. So, wag na, basahin ko na lang po Basahin ko na lang, wag ko na lang kasi maliit kasi ito po si G. So, ano po yung pulses mga masters at mga ka-G? Pulses are the edible seeds of plants in the legumes family. So, sa beans pa rin po siya. So, pulses grow in pods and come in a variety of shapes, sizes, and color. Okay, so there are 11 types of pulses pala. Ang dami pala nito. Meron tayong dry beans, dry broad beans, dry peas, chickpeas, cowpeas, pigeon peas, lentils, bambara beans, vetches, lupins, and pulses, nests. Okay, so dami pala. So pulses are annual crops that yield between 1 and 12 grains of seeds. The term pulses is limited to crops harvested solely as dry grains, which differentiates them from other vegetables and are harvested while still green. Ayun. So, mga ano pala yan? Ito po yung itsura ng mga pulse farmer. Yeah, so every year annually lang po 'yan na harvest. So very nutritious po sila, easy to cook. So promote sustainable agriculture din. Madali siyang ialagaan, 'di ba? Okay, ito po ang mga examples ng mga pulses, mga masters. Okay? Ayan po sila. So, examples ng mga pulses ay dry beans, lentils, faba beans, dry peas, cowpeas, bambara beans, pigeon peas, lupins, and vetches. Ito pa, meron pa pala dito. Chickpeas at, ayan, chickpeas pa pala. Ayan. Ayan. So, di ba? Yan ang mga examples po ng mga tawag dyan ng mga pulses. O, di ba? So, sana ba tayo? Ayan, nandito na tayo. Alright. So, let's proceed po. Number 12. Number 12 na po tayo. Drink water. Ayan, sino sa inyo dyan ang hindi umiinom ng tubig? Ayan. So, mamaya, enjoy coffee. Nakikita nyo na, pero bukas na yan. Dito na tayo sa drink water. Drinking enough water every day is good for overall health and can manage body weight. Ayun po mga masters at mga ka-G, kailangan po natin uminom ng enough water. And that's according to the CDC or tinatawag po nilang Centers for Disease Control Prevention. Yan ang isang branch po ng nila na sila po ang tumutulong po para makatulong po para mapagaling yung mga sakit at sila po yung mga nagsa-study kung ano pong bagay na mga ano po yung mga immunization, ano po yung mga dapat ibibigay sa mga pasyente pag mayroong mga ganitong mga sakit, halimbawa yung COVID. Pero 'di ba, marami din sila din po yung in charge para po ma-disseminate kung paano po ma-save ang mga tao, magbibigay ng mga vaccine, ma-promote ng mga programs ng government para po ay mas lalong mapaligtas ang mga kalusugan ng mga tao, ng population. Drinking water can prevent dehydration. Alam niyo ba ang dehydration, mga masters, mga ka-G, anong ibig sabihin ng dehydration? Dehydration or hydration is kumbaga liquids sa katawan natin. Dehydration is kulang ka, nakulangan ka po ng fluids or liquids sa katawan mo, sa loob ng katawan mo.
which can be a particular risk for older adults. So ang dehydration po is very, very risky. High risk po ang mga matatanda. Dahil po ay kung minsan po ay nakakalimutan nilang uminom. If someone does not like plain water, o sino dyan sa inyo ang hindi ayaw uminom ng tubig, o meron talaga akong kilala, meron kami ng pasyente dito na allergy daw siya sa tubig. O, naku, sakit naman yan. At meron dyan na ayaw nila, gusto nila may flavor ang kanilang tubig. Diba? So, they can add some citrus slices, like lemon or ano dyan, and mint leaves to increase the appeal or drink herbal teas. So instead po na tubig lang iinumin nyo, sa mga hindi po sanay o ayaw po nila ng plain water, so pwede din po silang mag-add ng mga flavorings po. Alright. So yun mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po ang topic na ito. Let's just do 3 topics a day para po ay hindi naman tayo maubusan ng topic sa sunod. Ayun, at syempre may 1 minute naman lang na left. So ayusin natin, ibibigay natin ito sa papasalamat po sa inyong lahat. Alright, so maraming salamat po sa inyong full love and support sa ating G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ako po ay taos-puso talagang na-inspire dahil po sa inyo. Ako po ay patuloy na gumagawa ng mga contents na ganito para po ay hindi po kayo maboringan. Kasi syempre, pag everyday ganito lang, walang topic, o diba? So, I hope that you guys were able to listen and were able to learn something from my topic for today. And bukas po, meron naman tayong Premier Marathon at ako naman mag-host. Excited din naman po ako para makita ko naman kayo ulit. Alright, again, this is your one and only Master Word, G. God is great. Yahoo!